umpisahan na po agad natin itong nakita nating balita, mga kababayan, na kung saan eto pong kanina bago mag-file ng impeachment etong si former Senator Leila de Lima, mga kababayan, meron kasi siyang naging post. At yung post niya, mga kababayan, ikinabahala ng mga DDShit kasi yun na nga yung hudyat, mga kababayan, na talagang tutuluyan nila etong si Sara. Kasi kanina, 4 hours ago, nag-post po etong si former Senator Leila de Lima na wala ng atrasan, mga kababayan. Sabi nga dito, wag na atras abante, panahon na para i-impeach si Sara Duterte. Hindi na dapat maghari-harian ang mga Duterte o magkaroon ng espesyal na proteksyon sa ilalim ng batas, mga kababayan. Kaya nga kung makikita nyo, kanina nagkaroon po ng unang pagpa-file, mga kababayan, ng impeachment complaint laban po dito kay Sara. Kaya nga, di ba, kung matatandaan nyo noong nakaraang araw, sino yung nakapanood? Sabi ko naman sa inyo, may mangyayari. May mangyayari, mga kababayan, na talagang isa sa ikaiiyak ng mga DDShit. At eto na yung una, mga kababayan. At may mga susunod pa dyan. Abang-abang lang kayo. So ngayon, kung titingnan po natin, sabi dito, mga kababayan, sa Philippine News Agency, basahin po natin itong nakita nating balita pero ililipat na lamang po natin yan dito. Kasi may nalabas na ads, mga kababayan, para maintindihan din natin. Ano po, so sabi, mga kababayan, dito, ito yung source natin ha, para maintindihan natin, mga kababayan. Yan. Sabi po dito, ito daw. Impeachment complaint versus BP Sara na inihain sa Kamara. Maynila. Nagsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives noong Lunes ang isang koalisyon ng civil society, leaders, sectoral, representatives at saka advocates. Sabi pa dito, mga kababayan, ang reklamo na inendorso ni Akbayan Party List Representative Percy Rosendana ay binanggit ang salarin sa paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at iba pang matataas na krimen bilang batayan para sa impeachment. Ibig sabihin, mga kababayan, kung ito yung sinasabi natin nung nakaraan pa, kung ito nga, mga kababayan, mismo mga nagpa-file ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte, nakikita na may graft and corruption, mga kababayan, imposible naman na walang makita yung ombudsman. Kaya nga kung makikita nyo, mga kababayan, di ba isa sa natalakay natin na tapag-usapan natin dito, yung ombudsman, kung mag-iimbestiga lang sana sila ng mas maayos, may makikita sila, mga kababayan, na may graft and corruption talaga etong si Sara habang siya ay vice-presidente, mga kababayan, at meron din pong hinihinala na bribery o panunuhol o pamimigay ng pera, mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Kabilang sa mga nagreklamo sina dating peace advisor Teresita Quintos, Diles, ayan, Father Flaviano Villanueva, dating Magdalao Party List Representative Gary Alejano, at ang mga pamilya ng mga biktima ng drug war noong nakaraang administrasyon. Sabi pa dito, kasama nila si dating Senador Leila de Lima na nagsilbing tagapagsalita nito. Ang pampublikong opisina ay hindi isang trono ng pribilehiyo. Ito ay isang posisyon ng pagtitiwala. Nilapastangan ni Sara Duterte ang pagtitiwala na iyon sa kanyang tahasang pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang impeachment na ito ay hindi lamang isang legal na labanan kundi isang moral na krusada upang maibalik ang dignidad at disente sa serbisyo publiko. At De Lima said in a statement, tinawag naman ni Sendana na critical juncture ang pagsasampa ng impeachment complaint sa paghahangad ng pananagutan ng bansa, mga kababayan. So sabi pa dito, ito pa daw, ngayon, formal kong iniendorso ang kauna-unahan at makasaysayang impeachment complaint na inihain ng ating mga mamamayan laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sandaling ito ay nagmamarka ng isang critical na sandali sa kahilingan ng ating bansa para sa pananagutan. Buong suporta ko sa magigiting na mamamayan na nananawagan kay Sara Duterte na sagot sa kanyang tahasang paglabag sa konstitusyon, matinding katiwalian
at pakikipagsabwatan sa malawakang pagpatay. Yan po yung sabi dito mga kababayan nitong si Sendanya or ni Sindana. So ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, yan yung mga dahilan kung bakit nag-file sila ng impeachment complaint laban po dito kay Sara. Pauna pa lang yan mga kababayan ha. Partida akala ko nga Makabayan Black yung magpa-file ng impeachment. Pero mga kababayan, nauna na itong koalisyon na binubuo ng iba't ibang sektoral. So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin, itinali rin ni Sendanya ang impeachment complaint sa mas malawak na pagsisikap na panagutin ang mag-ama ni Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at ang kanyang kaalyado para sa kontrobersyal na digmaan laban sa ipinagbabawal na bato na aniya ay nag-iwan ng trail ng damdamin ng pamilya na humihiling ng hustisya, pagsasara at pagpapagaling. Pagpapagaling. So ibig sabihin mga kababayan, kung makikita nyo naman kanina, kasama yung mga pamilya ng mga nabiktima ng madugong pakikipaglaban ni Digong sa ipinagbabawal na bato. So ngayon, isa rin dito mga kababayan is yung humihingi ng mga hustisya. Kasama sila na nag-file laban po dito kay Sara Duterte para ma-impeach etong si Sara. So sabi pa dito, grounds para sa impeachment. Ito pag-usapan natin mga kababayan. Sabi dito, ang reklamo ay nagdidetalye ng 24 na artikulo ng impeachment kabilang ang maling paggamit ng bilyon-bilyong piso sa mga confidential funds na pondo sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang alkalde at vice-presidente ng Davao City. Hindi pagsagot sa malaking budget ng gobyerno at pagtanggi na dumalo sa mga pagdinig ng Kongreso. Yan yung isang dahilan mga kababayan kaya ipinapa-impeach po siya. Kaya nga kung mapapansin nyo, kung makikita nyo mga kababayan, di ba nung siya ay mayor pa, talagang sobrang lalaki ng kanyang mga confidential funds at saka intelligence funds. Kaya nga nakakapagtaka pa mula 2019 hanggang 2022 mga kababayan, hindi bumababa ng 460 million yung confidential funds ng kanyang pamumuno bilang mayor mga kababayan ng kanyang opisina. So ngayon, kung titingnan nyo, ang isang dahilan kung bakit siya ipinapa-impeach is about do sa maanumalyang paggastos ng pera ng mamamayan na hindi niya maipaliwanag at yung pag-iwas niya sa pagpunta ng patawag ng ng Kongreso. So ngayon sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Binanggit din ito ang NEDS at bidding para sa DepEd equipment at mahigit 11 billion na hindi nagamit na pondo noong 2023. Hinarap din ni Duterte ang mga accusation ng panunuhol at hindi maipaliwanag na kayamanan sa may mga pahayag na nakaipon siya ng 111 million sa mga personal na account at daan-daang milyon sa mga pinagsama-samang mga account sa kanyang ama. She is accused of betraying public trust by abandoning her duties during Typhoon Karina in July and filing to address Chinese aggression in the West Philippine Sea. So yan yung isang dahilan din mga kababayan kaya ipinapa-impeach etong si Sara. Kung matatandaan nyo, kasagsagan ng bagyong Karina, ano yung ginawa niya? Pumunta siya ng Germany at hinihinala di umano na nanood ng concert. So ngayon, ang isa pa dito mga kababayan, yung pagpapakita niya ng sobrang pagsuporta mga kababayan at halos may tawag dyan yung pagpapakita niya ng sobrang pagiging malapit sa bansang China mga kababayan. Dahil nga, kung matatandaan nyo, pagdating sa issue ng West Philippine Sea, tahimik siya, no comment. Pero, di ba lumabas mga kababayan yung isang pahayag niya sa China nung binabati niya etong China. Pero pagka tinatanong siya about sa issue ng West Philippine Sea, wala siyang maisagot. Tameme siya, tahimik siya mga kababayan. So yan din yung isang dahilan. Ano po, sabi pa dito mga kababayan, other charge include allegation of high crimes such as direct involvement in extrajudicial killings and issuing threats against high-ranking official. So ibig sabihin yung iba pa mga inirereklamo mga kababayan sa kanya para ma-impeach po siya is yung pagiging kabahagi niya or pakikisangkot niya mga kababayan doon sa extrajudicial killings or doon sa EJK at saka yung lantarang pagbabanta niya sa buhay ng presidente, ng first lady at saka ng speaker of the house. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin.
The complaint urged Congress to act swiftly and impartially. Our complaint is a clarion call to dismantle the culture of violence, corruption, impunity, which were the hallmark of the Vice President. Today, we rise for those who can no longer speak for themselves, demanding the Congress take decisive action to uphold truth, justice, and accountability sa Ad de Villanueva, mga kababayan. So, ibig sabihin ganito yan. Kaya ipinapile itong impeachment complaint na ito para matanggal na, mga kababayan, lahat ng kalokohan, para matigil na lahat ng kalokohang ginagawa nitong si Sara. Kasi nga, mga kababayan, hindi may paliwanag kung saan dinala yung pera. Naging kabahagi sila ng EJK, mga kababayan. Yung kanyang pamilya naging kabahagi ng EJK, lalo na ang kanyang tatay na siyang may pulisiya po niyan. Yung madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. At ang isa pa dyan, mga kababayan, yung mga pag-iwas niya na pagsagot sa patawag ng Kamara, ano po, para sagutin kung saan napunta ang pera ng mamamayan. At higit sa lahat, yung nadiskubring mga malalaking halaga ng pera sa kanyang mga bank account, yan po yung isang naging dahilan, mga kababayan, para ipa-impeach po siya. So yan yung tinutukoy ko sa inyo, mga kababayan, noong nakaraang araw na may mangyayari na ikaiiyak ng mga DD-shit. Kita nyo naman, ang post ng mga taga-suporta ni Sara, mga kababayan, tinuluyan nga daw etong si Sarang ipa-impeach. Kaya nga kanina, di ba, yung unang live natin na pag-usapan natin, yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na babantayan daw po niya ito. Kasi alam niya, mga kababayan, at malakas yung kutob niya, natutuluyan talaga itong si Sara para ipa-impeach. At ayan na nga, mga kababayan, may nag-file na nga ng impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte, mga kababayan. Kasi yung nag-file ng impeachment complaint sa kanya, hindi po kasi, mga kababayan, makabayan black eh. Hindi rin naman bayan muna. Ang nag-file ng impeachment complaint po sa kanya ay isang koalisyon, mga kababayan, na kung saan binubuo po ito, mga kababayan, ng civil society leaders, sectoral, and representatives at saka advocates, mga kababayan. Ang alam ko, kasama pa din dyan yung mga pamilya ng mga nabiktima ng EJK. So, ibig sabihin, eto na yung buena mano, mga kababayan, na nag-file ng impeachment complaint sa buwan pong ito. Ano po? So, ngayon, punta pa tayo dito pa sa ibang balita na nakita po natin. Kasi baka sabihin ng iba, wala tayong backup evidence, basta lang tayo nagsasalita dito. Ito, pakinggan po natin. Magandang gabi, Dante. Anong grounds ba o basihan ng mga complainant para mapaalis sa pwesto ang pangalawang Pangulo? Magandang gabi, June. Pasado nga alas 2 ngayong hapon ay dumating dito sa House of Representatives, partikular sa tanggapan ng Secretary General ng Mababang Kapulungan ng Kongreso, ang isang grupo na binubuo ng 17 individual na naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan Subalit, June, ay naghintay ang mga ito ng mahigit 1 oras bago formal na tanggapin ng House Secretary General na si Reginald Velasco. The Office of the Secretary General received an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte filed by civil society groups. Kaliwa. The House of Representatives is constitutionally mandated to act on any impeachment complaint filed in accordance with the 1987 Philippine Constitution. Para sa nag-overtime? Iyak ba? Iyak malala ba? Umiiyak na ba yung mga DD-shit dyan sa comment section? Eto, pauna pa lang yan ha. Take note, mga kababayan. Pauna pa lang yan. May mga susunod pa dyan. Abang-abangan nyo lang. Abang-abangan nyo lang, may mga susunod pa dyan. Eto, buena mano pa lang to. Abangan nyo pa yung iba. Ang reklamo ay inendorso ng Akbayan Party List. Dumating din kanina si dating Senador Leila de Lima sa tanggapan ng Secretary General ng Kamara kasabay ng paghahain ng complaint for impeachment. Nang tanungin natin, June, kung bakit sumama siya. Ito ang naging tugon ng dating mambabatas.
Ma'am, nandito tayo. There's a group which is filing an impeachment complaint. They will explain to you later. Ma'am Janelle, kung pwede nga lang eh. But technically, ma'am, you're just showing support. Oh yes, I'm showing support. I'm accompanying them. All right. Thank you, ma'am. I'm accompanying them because I believe in their cause. Yes, ma'am. Sinusuportahan ko. Alam niyo, mahirap kasi doon sa mga taga-suporta ni Sara, especially yung mga vlogger. Ang lagi nilang ipinipinpoint mga kababayan sa publiko, si Trillanes nagtatrabaho sa Malacanang. Si Trillanes ang magpa-file ng impeachment complaint laban kay Sara, kaya bantayan. Pero hindi nila kasi alam mga kababayan na etong si former Senator Laila de Lima, talagang nakikita na yung mga maling ginagawa nitong si Sara. Kaya nga kung makikita nyo mga kababayan, sila yung nag-file ng impeachment laban po dito kay Sara. Kasi alam nila mga kababayan na kung hindi nila ipa-file yan, wala naman talagang magtatangkang mag-file ng impeachment complaint laban po kay Sara. Ano po, buti na nga lang mga kababayan na andya dyan sina former Senator Laila de Lima para singilin at pagbayarin sa kanilang kasalanan etong sina Sara. So dapat lang talaga mga kababayan na may maghain, may mag-file ng impeachment. At gaya nga ng sabi ni Congressman Franz Castro, yan naman mga kababayan ay handa niyang sponsoran para pag-usapan dyan po sa Kamara. So ibig sabihin, kung may mga nagpa-file na ng impeachment complaint, sunod-sunod na yan. Mga kababayan, hindi lang ito yung unang beses, may mga susunod pa po dyan. At kapag kaayos na mga kababayan, saka yan bubuksan ni Congressman Franz Castro para mapag-usapan. Ano po, at yan ay kanyang i-sponsoran at titindigan niya po yan para mapanagot etong si Sara. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dagdag pa ni de Lima, siya rin ang spokesperson ng mga complainant at sinabi nitong kompleto ang nilalaman ng kaso. Yan. 5 grounds ang kanilang binanggit June tulad ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. Ang wala lang sa ground ng impeachment complaint ay ang treason. The complaint is duly verified by all the complainants and naka-indicate on what exactly they are attesting to in accordance with the rules of impeachment of the House of Representatives. Diba? Samantala, June, naniniwala ang ilang kongresista na hindi direktiba o mandato ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag sampahan ang impeachment case si Hindi naman kasi talaga direktiba yon mga kababayan. Kaya tatanungin ko, Press One nga, kung sa tingin ninyo direktiba or utos ni PBBM or mandato niya yung sinabi niya na wag nang pahalagahan mga kababayan sa kanyang opinyon, wag nang pahalagahan or wag nang sa madaling salita, wag nang ipa-impeach etong si Sara kasi wala naman itong halaga, hindi naman ito importante. Mga kababayan, Press One nga kung sa tingin niyo direktiba yon or utos ng presidente. Presto mga kababayan kung hindi dahil opinion lang yon ni PBBM. Ano po, so press 1 nga kung sa tingin nyo direktiba, presto kung sa tingin nyo hindi at opinion lang ni PBBM. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Vice President Sara Duterte. Ayon kay One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, magkaiba ang executive branch ng pamahalaan sa pangunguna ng Pangulo at sila naman ay nasa legislative branch. I really don't think that is an order po, no? Because that's a different jurisdiction naman ng powers natin. Kaya nga, kasi hindi naman talaga utos siya ng presidente. Eto, pakinggan nyo to. Para kay Gutierrez, bilang payo ang sinabi ng Pangulo. Samantala si napakaliwanag kasi payo at saka opinion, mga kababayan. Kasi nga sabi ni PBBM, in my own opinion, ibig sabihin, opinion niya mga kababayan na magtrabaho na lamang. Diba sabi niya magtrabaho na lamang at sa madaling salita, kung ang tatanungin niya yung kanyang opinion, wag nang pagtuunan ng pansin itong si Sara kasi hindi naman ito importante. Ang importante ay magtrabaho na lamang at pagandahin ang Pilipinas. So nasaan yung nag-uutos doon? Opinion po ng presidente yung sinasabi doon mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong naman ay sinabing guidance lang ang mensahe ni PBBM. Tama! Hindi
yun directive, no? It's an appeal actually, if you look at it. Binibigyan naming respeto and syempre mag-wait talaga yon pag dumating ang panahon na may mag-file ng impeachment complaint. Pero nilinaw ni na Representatives Gutierrez, Adyong at Zamora na hindi sila nakatanggap ng personal na mensahe ng Presidente. Samantala, June, sa panayam kanina kay House Secretary General Reginald Velasco, sinabi nito kukulangin na sila ng panahon para aksyonan ang impeachment complaint kahit inihain ito ngayong araw. We have 10 days to act on it. 10 session days. So pag pinail ngayon, kulang na. Kasi bali 9 session days na lang eh. Kaya yan pag ginusto. Itong Disyembre ay magbe-break na ang Kamara at muling babalik sesyon o mag-resume sa ikalawang linggo na ng January 2025. Bahagi ng proseso matapos mahihain ang impeachment complaint ay titingnan kung sufficient in form and substance o may nasunod ba lahat ng hinihingi para umusad ito at idadaan din sa Committee on Justice. Sabi dito, nakakatawa yung mga vloggers nasa EDSA, sila na lang nagdolokohan dun eh. Alam nyo ba mga kababayan, abang-abangan nyo lang sa mga susunod pang araw, may mga mangyayari pa. Basta tiwala lang kayo, abang-abangan nyo lang sa mga susunod pang araw. Justice bago pagbotohan para maiakyat sa Senado. Yan ang medyo matagal yung Committee on Justice. Kasi they will decide, they will determine if it's compliant with form and substance. June, nakita natin kabilang sa mga complainant kanina doon sa 17 naghain ng impeachment case kay VP Duterte ay si dating Secretary Ging Deles, si former Magdalo Representative Gary Alejano at mayroon ding si Francisco de los Santos. Ito yung uncle ng isang teenager na napatay sa war on drugs na si Kian de los Santos. At doon sa mga ground na binanggit natin kanina June ng mga complainant ay kabilang na dyan yung misused o hindi tamang paggamit at bigo umanong pag-account ng confidential fund, Intel fund ng Office of the Vice President. Gayon din yung mga ginawang pagbabanta. Alam niyo kung ipinaliwanag lang sana ni Sara ito, wala sana siyang problema. Napakasimple lang mga kababayan. Kung mas pinili niyang resolbahin to una pa lang at magpaliwanag siya mga kababayan una pa lang, bigyan niya ng kaliwanagan yung patungkol sa 125 million pesos, tungkol dun sa iba pang pera ng taong bayan mga kababayan na nalustay or kundi man may pinagdalhan sila mga kababayan. Kung naipaliwanag lang sana ng mas maayos yan, hinarap lang sana ni Sara ng mas maayos at hindi niya tinatakasan yung katanungan ng mamamayan, hindi siya aabot sa puntong ganito na kinakailangan na ipa-impeach pa mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, iniiwasan niya ang tanong ng mamamayan at saglip na sagutin niya, gumagawa pa siya ng mga eksena na kung saan nagbabanta siya sa buhay ng presidente, minumura niya ang presidente mga kababayan at higit sa lahat, umiiwas siya sa mga tanong ng taong bayan. Kung ito hinarap niya sana, hindi siya hahantong sa point na kinakailangan pang ipa-impeach. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ni VP Duterte sa kanyang mga press con noong nakaraang Oktubre at ang pinakahuli ay nitong Nobyembre kung saan kasama na nga dyan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kabilang pa dito sa ground na kanilang binanggit ay itong pagtanggap umano ng malaking halaga ng pera ni VP Duterte mula sa mga kilalang drugs personalities na dito sa ating bansa. Yan ba nating update mula dito sa House of Representatives? Balik sa June. So maliwanag mga kababayan, binanggit naman dito yung mga grounds and then nabasa din naman natin mga kababayan yung mga grounds para ma-impeach etong si Sara Duterte. Ano po, dahil nga naman mga kababayan, ang unang-una kasi dyan yung confidential funds niya na hindi niya maipaliwanag. Pangalawa, yung hinihinalang pagtanggap niya ng pera galing mga kababayan dun sa mga alleged drug lord. Pangatlo, yung kanyang panunuhol mga kababayan, dahil kung makikita nyo, may mga nagsalita naman, lalo na yung undersecretary ng DepEd na kung saan aminado na binigyan siya ng envelope na nagkakahalaga
ng 50,000 per envelope. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, yan yung gagamitin nila para ma-impeach etong si Sara. At take note, una pa lamang po yan, buena mano pa lang yan, may mga susunod pa.